pong mga kapatid, tayo po ay magpasimulang umawit. Awitin po natin yung "Sa Diyos ang luwalhati." Handa, awit. Sa Diyos ang luwalhati, gaway dakila, mundo'y minahalan at niya'y binigay. Buhay, alay niyang pantubos sa sala, sa lahat na buksan pinto na buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa masa anak dumaan, tawa niya'y dakila, walhati bigyan. Pili sa dugo, sakdal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas, sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawan. Puri sa Panginoon, hiling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, dawa niya'y dakila, walhati bigyan. Gawa turo niya sa ati dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit dalisay sa laki, higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, hiling niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa masa anak dumaan, dawa niya'y dakila, walhati bigyan. Salamat po sa ating pong inawit. At bago po tayo magpatuloy sa ating pong Bible study online ngayong gabi, hilingin po natin kay Brother Norman na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Lubos po ang aming pagpupuri sa iyo, O Diyos, at pagpapasalamat po sa patuloy niya pagkakalob niyo po sa amin ng ganitong pagkakataon po na bagamat kami po ay physically ay magkakahiwalay po, ay patuloy na binibigyan niyo po kami ng aming pong online Bible study upang makapagpatuloy sa pag-aaral at pagbubulay ng inyong pong mga salita. Ang dalangin po namin patuloy ay pangunahan niyo po kami habang kami po ay nag-aaral po ng inyong pong mga salita. Lalo tigit po, dalangin po namin ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyong pong mga salita. Pakapuspusin niyo po siya ng inyong banal na espiritu at patuloy bigyan po ng karunungan po na tanging nagmumula lamang po sa inyo. Dalangin din po namin ang aming pong internet connection upang wala rin din po maging hadlang habang kami po ay nagpapatuloy sa pag-aaral.
Patnubayan niyo rin po ang mga kapatid na hindi po namin nakasama sa pag-aaral po ngayon. At patuloy nawa sa mga nakikinig din pong online ay maging pagpapala din po ang pag-aaral po ng inyong salita sa mga oras po na ito. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming po mga kasalanan, sa aming po mga pagkukulang. At patuloy nawa, dalisain niyo po ang aming mga puso at kaisipan. At patuloy na sa inyo po namin pinagkakatiwala ang buong oras po na ito. At ito po ang aming samat dalangin sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat, Brother Norman. At ngayong pong gabi ay tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral. At ngayon, hindi ko na rin po patatagalin. Sa gayon po, marami po tayong oras at handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan, maging ang ating pong mga Biblia. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para sa ating Bible study. Salamat Brother John at magandang gabi po sa ating lahat at personal po, ako po ay nagpapasalamat din sa Panginoon. Tayo po ay makakapagpatuloy po sa ating pag-aaral sa aklat ng Epeso. At muli po nating tunghayan yung chapter 4 kung saan po ay siyang bahagi ng ating pong pagpapatuloy sa ating pag-aaral. At dahil medyo naging matagal din po yung ating paghinto, sa 2 weeks po yung nagdaan, kaya marahil ay i-take up uli po natin as an introduction natin this evening para na sa ganun po ay makapag-proceed tayo doon sa next lesson po natin dito sa chapter 4. Kaya babasahin ko po yung chapter 4 simula verse 1 hanggang verse 6. Ganito po ang ating mababasa. Sabi niya, namamanik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuod na magbataan kayo sa pag-ibig. Na pagsakitan ninyong ingatan ng pakikipag-isa sa Espiritu Santo sa tali ng kapayapaan. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang pagkabasa ng kanyang mga salita at tayo po ay muling manalangin. Amang banal, salamat po sa gabing ito. Itinuturing po namin na biyaya ang kami po ay magkaroon ng ganitong pagkakataon na kami po ay magkakasama-sama, nagkakaisa sa pagtunghay sa iyong mga salita, sa pag-aaral sa iyong mga salita, na siyang nagsisilbing ilawan po namin sa aming buhay sa madilim na sanlibutan po na ito. At ang iyong mga salita ang siyang nagiging kalakasan namin sa aming pagpapatuloy, sa aming pakikibaka sa madilim na sanlibutan ito. At ang dalangin po namin ay kasihan mo kami ng iyong Santong Espiritu sapagkat kinikilala po namin na sa aming mga sarili pong karunungan ay hindi po namin lubos na mauunawaan ang iyong mga salita. At sa aming sariling karunungan ay hindi po namin lubos na makikita ang kagandahan at kapangyarihan po nito. Kaya dalangin namin na patnubayan mo po kami, lukuban mo po kami ng iyong Santong Espiritu. Nang sa ganun po ay buong kaliwanagan po namin na masilayan ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang gabing ito, pagpalain mo po ang mga kapatid, bagamat kami magkakahiwalay physically, subalit kami po iyong pinagbubuklod spiritually. At pagpalain mo po ang mga madadatnan po ng pag-aaral na ito sa aming online Bible study. Ang lahat po ng ito ay amin pong idinudulog, pinagpapasalamat na may lakip na pagtitiwala sa tanging pangalan lang po
ang iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Katulad po noong nagdaan na introduction po natin sa ating pagtatalakay po dito sa chapter 4, no? Nakita po kasi natin, makikita natin na yung mga unang 3 kapitulo po ay halos mga doctrinal po siya, no? Samantalang itong huling 3 kapitulo, yung 4, 5, and 6, ito po ay mga responsibility po natin, mga bagay na gustong makita ng Panginoon sa bawat tunay na sumampalataya. Ito po yung tatalakayin natin. Kaya ang isa po sa mga susing talata o susing salita dito po sa ating pag-aaral, dito sa ating binasa, ay yung salitang magsilakad. Yung salitang walk. No po. At dito po sa aklat ng Epeso, dito sa chapter 4, ang sabi niya, kayo'y magsilakad ng nararapat. Doon sa verse 17, sabi niya, ito nga sinasabi ko at sinaksiyan sa Panginoon na kayo'y hindi nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hentil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Dito naman sa chapter 5 verse 2, sabi niya, magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na hain. Ayong dito sa verse 8 ng chapter 5, sapagkat noong panahon kayo nasa kadiliman, datapot ngayon kayo sa kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. At kauli-ulian dito sa verse 15, ang sabi niya, mag-ingat kayo ng lubos kung paano kayo lumakad, huwag gaya ng mangmang, kundi gaya ng marunong. Kaya dito po, kung makikita po natin dito sa aklat ng Epeso, sa mga uling 3 kapitulo, ay ini-encourage o nananawagan si Pablo pagkatapos na maunawaan yung mga katotohanan, yung mga doktrina tungkol sa plano ng Diyos na kanyang pagliligtas, ay nananawagan siya na tayo ay mamuhay ng may pagkakaisa, mamuhay sa kalinisan, mamuhay na mayroong kapayapaan, mamuhay na may pagtatagumpay. Yan po ang plano ng buhay na nais ng Diyos sa mga taga-Epeso, at hindi lang sa mga taga-Epeso, kundi sa lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoon. Kaya dito po, noong nakaraan ay tinalakay natin ang ilang mahalagang bagay, no? Para maranasan ng taga-Epeso ang tinatawag na unity, pagkakaisa. Ang sabi po rito, may 4, ilang ba to? Sabi niya, yung kapakumbabaan. Yan. Although sa English ginamit niya yung lawlessness. Ito po kasi ang mga kailangan para maranasan ng mga taga-Epeso ang tunay na pagkakaisa o yung tinatawag na unity. No? Kailangan po nila yung bagay na ito. At ito po ay kailangan na isaalang-alang. Una yung kapakumbabaan, lawlessness. At ayon nga po kay Warren Wiersbe, ang napakaganda po ng kanyang pagkaka-define noong lawlessness. Ang sabi po niya, yung lawlessness daw po ay, o yung kapakumbabaan, ito raw po ay means putting Christ first. Sabi ni Warren Wiersbe, ang tunay na pagpapakumbaba o yung kapakumbabaan o yung lowliness
lowliness, yun yung tamang pronunciation. No? With all lowliness, yung kapakumbabaan, ito raw po ay means putting Christ first, other second, and self-last. Huli, una raw po, unahin ng Panginoon. Pangalawa yung iba, at panghuli yung ating sarili. Yun po yung pagkaka-define ni Warren Wiersbe, no? At ganun din yung pangalawa, yung tinalakay na rin po natin to, yung meekness. Napakahalaga po kasi nitong mga pag-uugali na ito upang mapanatili po ang pagkakaisa. Unang-una na yung kapakumbabaan, pangalawa yung kaamuan o yung meekness, sabi po sa English. And meekness, yung kapakumbabaan, yung pangalawa yung kaamuan, ito raw po ay hindi ibig sabihin na kahinaan, no? Kundi ang ibig sabihin po ng bagay na ito ay yung power under control. Ito po ay tulad ng ating Panginoong Hesus doon sa Matthew 11 verse 29, no? Na ang sabi niya po roon ay ako'y maamo, lumapit kayo sa akin, sabi niya, sapagkat ako'y Matthew chapter 11, siguro mas maganda na po ay basahin po natin para makita natin kung ano po ang pag-uugali na ito o katangian na ito na kailangan para sa pagkakaisa, bukod doon sa kapakumbabaan na inuuna natin ng Panginoon at ang iba, tuli ang ating sarili, ito naman pong lowliness ay, ang sabi po rito sa Matthew 11, siguro basahin ko po, verse 29, ang sabi po, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. No, sa kabila po nung kanyang kamuan, pero nakita naman natin noong linisin niya po yung templo, no, nung gawing palengke, pinagtataob po niya, no. Ang ibig pong lang sabihin nito yung control, kanya pong nakokontrol yung kanya pong kapangyarihan. At ilan pa to? Pagpapainuhod. Kumbaga nire-review na lang po natin ito. Yung long suffering. Yung long-tempered, no? Ability to endure discomfort. Ito po yung mga dinidefine ni Warren Wiersbe, no? Napakaganda ng mga definition niya. Very simple. Sabi niya yung long suffering o yung sa Tagalog na pagpapainuhod ay ability to endure discomfort. Yung pong kahit mahirap, ito po ay yung napagtatagumpayan o natatagalan, no? Na endure, na natitiis yung mga bagay na in discomfort, yung hindi po sabihin natin mahirap sa pisikal, sa kaisipan o sa iba-ibang bagay. Yun po yung kanyang pagpapaliwanag doon, yung ability to endure discomfort. Actually, yung sumunod po ay forbearing one another in love, sabi po niya, no? Yung salitang forbearing, ito po yung ang ibig po sabihin nito, yung love suffering long, no? Forbearing, yung natitiis mo. Yung pinagsusumikapan mo. Yun. Dito, ang sabi niya, mga batahan kayo sa pag-ibig. Yung, sabi nga sa 1 Corinthians 13:4, sabi niya, love suffering long. No? Yung natitiis mo. Yung mga bagay-bagay. At ito po yung susi kasi ng pag-uugali na para makamit ang pagkakaisa. Sa verse 3, yung pong ginamit yung salitang, sabi roon, pagsakitan ninyong ingatan ang
isa sa Espiritu, and endeavoring to keep the unity. No? Ito po yung, kumbaga, ay nagbabantay para manatili yung pagkakaisa. Ito po yun, yung unity of the Spirit. Keep the unity of the Spirit. Yung ibig sabihin po nito, yung be eager in maintain. No? Yung nagsusumikap tayo na mapanatili yung pagkakaisa. Actually, kung titingnan po natin, ayan po yung mga work ng Holy Spirit sa loob ng iglesia. At syempre, kauli-ulihan dito rin sa verse 3 yung peace. Sabi po niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Yung kapayapaan. Kaya, ito po yung mga natalakay po natin nung nakaraan. Ito po ang pinapaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Ito yung kanyang pamamanhik, ito po yung kanyang admonish, ito po yung kanyang pakiusap, no? Pagpapaalaala sa mga taga-Epeso. Pagkatapos po niyang ibigay sa kanila ang mga malalalim na katotohanan tungkol po sa plano ng Diyos sa kanyang pagliligtas at sa kanyang iglesia. Ito po ay nanawagan siya na naway makamit ng mga taga-Epeso at hindi lang ng taga-Epeso, kundi lahat ng mga mananampalataya ang tunay na pagkakaisa. Ang salitang magsilakad ay napakapaboritong gamit na salita ni Pablo na tumutukoy ito sa ang ibig niya sabihin, mamuhay. Mamuhay po tayo na may pagkakaisa. Kaya yan po yung mga natalakay natin nung nakaraan. Ngayon po, ang sabi niya po, makikita po kasi natin na ang pagkakaisa po na ito ay umiikot sa tatlong persona. Ang sabi niya sa verse 4, ang Espiritu, isang Espiritu. Sabi niya, no? Isang Panginoon, verse 5. Doon sa verse 6, isang Diyos at Ama ng lahat. Kaya kung titingnan po natin, ito pong tunay na pagkakaisa, ito ay yung unity is not uniformity. Hindi siya panlabas, kundi panloob, no? Within. It is the work of God, the Trinity. Without God, you cannot experience or you cannot, hindi po natin mararanasan ang tunay na pagkakaisa sapagkat ang pagkakaisa ay dinudulot ng Diyos, ng kanyang persona, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Kaya po rito sa verse 4, sabi niya, may isang katawan. Yan po. Kaya dito puro one, no? Ibig sabihin nito, one. Yan. Unity. Within. Sabi niya, may isang katawan. There is one body. Ang tinutukoy po niya rito, isang katawan, ito po ang universal church, no? Ito po yung universal church. Kaya yung isang katawan po rito, ang ibig sabihin, ang church po, although ang universal church, ang picture nito, ang pagkakakilanlan nito, ito ang universal church po kasi lagi natin na pag-aaralan, ito po ay invisible sapagkat ang universal church involved po lahat ng mga mananampalataya. At ang iglesia o ang church ay inilarawan tulad ng isang katawan. Ano po? Isang katawan. Kaya ang church po ay hindi siya organization. Siya po ay tinatawag na organism. No? Kaya dito rin po sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 23, ang sabi niya, verse 22, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa
at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Nakapuspusan niya ang pumuspos ng lahat sa lahat. Ito po ang iglesia. Ang sabi sa English, ginamit niya yung salitang church, and had put all things under his feet. Ang tinutukoy po rito, ito ang ating Panginoon. And gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Kaya ang tinutukoy po rito, ang tunay na unity, hindi po siya panlabas, no? Ito po'y within, ito'y spiritual, no? At tulad ng isang katawan, yan po. Kaya nga, lahat ng mga sumampalataya at sasampalataya pa ay kabahagi dito. Actually, ito yung sinasabi ni Paul doon sa 1 Corinthians 12 na babautismuhan tayo sa isang espiritu. Sabi niya, sapagkat sa isang espiritu, 12:13, sapagkat sa isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Grego, maging mga alipin at mga laya, tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang ibig sabihin po nito, ang lahat ng sumampalataya at pinanahanan ng espiritu, sila ay naugpong o naikabit sa isang katawan. At ang katawan na ito ay ang kanyang iglesia, ang church, no? Bagamat ang church ay mayroong iba't ibang bahagi, no? Subalit sila ay iisang katawan. Meron silang, ito po yung, meron silang common, meron silang pagkakaisa, meron silang magkaparehas. Kaya nandun sila sa isang katawan. Kaya nga sabi po rito, may isang katawan. Yun yung universal church. Although, katulad po na sinabi ko, ang larawan ng universal church ay ang mga tinatawag na local church. Ang local church po, ito po ay kinabibilangan ng mga tunay na mananampalataya. Kaya nga po sa atin, minsan wala po tayong mga membership, no? Kasi ang mahalaga, kasi kahit nakasama ka sa isang pagtitipon, sa isang lokal na iglesia, ikaw ay hindi ka bahagi sa tunay na local church kapag ka hindi ka patunay na sumampalataya. Ang mga tunay na sumampalataya lamang, sila ang bahagi ng katawan, no? At yun, mayroon tayong isang katawan. Kaya yung word na isang katawan po rito, yung word na one body, ito po yung pinaka-model niya ay yung local bodies. Ito yung mga local church. Kaya yung isa, ang ibig sabihin nun, magkakaparehas, unity. Yun po yung unity within. May isang katawan. At ang sabi niya, at isang espiritu, one spirit, no? Ito po yung nag-indwell o nanahan sa bawat mananampalataya. At ito ay isang espiritu. Ito ang isang persona ng Diyos, no, nananahan sa bawat tunay na mananampalataya. Kaya sabi roon sa Ephesians 2:22 po, sabi niya, 21 to 22, nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya yung universal church, ang Espiritu, isang Espiritu ang sabi po rito, no? Para siyang
kumbaga, dito ginamit naman yung gusali, binubuo siya, no? Nasa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago, in whom all the building fitly framed together. Actually, yun din yung kung makikita natin dito, yung gifts of the Holy Spirit. Siya yung nagpapatibay, siya yung nagpapalago. Ang sabi po rito sa verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya mismong ang mananampalataya po mismo, sila po ang templo ng banal na Espiritu. 1 Corinthians chapter 3. Sabi po sa verse 16, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Yan. Kung gigibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yung church, when we gather as a church, no, yung consecutive meetings of the church, it is empowered by the Holy Spirit. Bagamat marami tayo, iisa tayo. Para tayong isang gusali, isang templo. At alam natin na ang Espiritu Santo, ang siyang garansya sa ating pong katubusan, ang sabi doon sa Efeso 1:14, na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kalwalatian. Kaya nga po yung rapture, no? Lagi ko pong sinasabi, when it comes, we study the rapture. Lagi natin pong gagamitin yung title na The Rapture of the Church. Ang church, yung universal, yung mga mananampalataya, yung pinanahanan ng Espiritu Santo. Kaya ang kapangyarihan ng Iglesia, ang kapangyarihan ng church, hindi po ito nagmumula sa atin. Hindi po ito nagmumula sa mga pinuno o yung ginagawang organizational, no? Hindi po doon. Hindi po nagmumula ito sa bilang, yung karamihan ng bilang o yung political. May kakaiba pong kapangyarihan ng ang local at ang universal church at ang local church. Ang kapangyarihan pong ito ay dulot ng Espiritu Santo. Sabi nga sa Zechariah chapter 4 verse 6, no, not by my might but by the Holy Spirit. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating karunungan, hindi sa ating popularidad, hindi sa political. Ang kapangyarihan, ang impluwensya ng iglesia sa society, sa mundo ito ay bunga ng pananahan ng Espiritu. Kaya nga po, yung dito, yung sinabi niya rito na there is one body and one spirit. Ang sabi pa niya rito, and one spirit, even as you are called in one hope of your calling, no? Ito po yung one hope. At ito pong hope na ito, ang bawat Kristiyano, meron po silang hope. Ano po ba ibig sabihin ng hope? Ang ibig sabihin po sa Greek, indicate confidence. Unity flows from our calling.
Yung pong unity natin ay nagmumula doon sa pagkatawag, doon sa pag-asa na mayroon po tayo. Meron po tayong tinatawag na future together in Christ. Yung inaharap natin, no? Na tayong lahat ng mga tunay na mananampalataya ay magsasama-sama doon sa tinatawag na meeting in the air. Yun yung hope, yung calling natin. At dahil sa calling, sa pagkatawag ng pag-asang ito sa bawat tunay na Kristiyano, mayroon tayong pagkakaisa. Ito yung pinagmumulan ng ating pagkakaisa. No? Yung confidence natin. Yun yung pag-asa natin. Kaya yung one body, ito ay yung universal church. Kung saan nakabahagi lahat ng mga tunay na sumampalataya na nagtiwala sa Panginoon, na naniwala na ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang pag-asa, ang siyang nagdala ng kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maging Hudyo o Hentil, no? Sila'y nananangan sa isang katawan, sila'y magkasama sa isang katawan at mayroong isang pag-asa. At yan po yung tinutukoy dito. Yung pagkakaisa. Unity in one body, in one spirit, in one hope. At dito po sa verse 5, ang sabi rito, isang Panginoon, one Lord, one faith, one baptism. At pinapakita po rito na iisang Panginoon lang po ang one Savior. Siya lamang po ang tagapagligtas. Sa Acts chapter 4 verse 12 sabi ron, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao upang sukat na maligtas. Gawa, Kapitulo 4, talatang 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kaya ang isa pong nagbubuklod ng unity ay ang Panginoon mismo. Ang Panginoon mismo. Yung kanyang lordship, no? Yung kanyang authority. Sapagkat ang ating Panginoon, siya yung nagkaroon ng kapangyarihan sa ating mga kaluluwa. Siya yung nagmamay-ari. We have a one ownership. Sapagkat tayo ay kanyang binili. At ang kanyang ipinambayad ay ang kanyang banal at malinis na dugo na tumigis sa kanyang banal na katawan. One Lord. Ang sabi rito, one faith. At yung faith po na tinutukoy dito, ito po yung mga katotohanan, yung content of belief in principle of Scripture. Ito yung isang pananampalataya. Hindi lang yung kaligtasan ang tinutukoy dito, kundi ang tinutukoy dito, makikita natin doon sa Gawa 6:7. Gawa, Kapitulo 6:7. Ang sabi po rito, Acts 6:7, sabi niya, and the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. At lumago ang salita ng Diyos. Pansinin po natin, no? The scripture, the word of God, increased.
At dumaming lubas sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad at nagsitalima sa pananampalataya ang lubang maraming saserdote. Yung pananampalatayang Kristiyano. Kaya napakahalaga po nun na we walk in faith. Sapagkat yung ating iisang pananampalataya, yan din yung sinasabi doon sa Jude chapter 3. Ano po? Tingnan po natin. Yung one faith, Jude chapter 3. Basahin ko po, ang sabi po rito. Umikit po yung aking Bible. Sabi po, pwedeng pakibaba, Brother and Mark. Sabi niya sa verse 3, mga minamahal, samantalang totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Ang tinutukoy dito yung mga doctrines natin. Kaya alam niyo po, napakahalaga ng mga doctrines, yung mga tinatawag nating basic Bible doctrines po natin. Kaya nga napakahalaga po na pagkatapos nating matutunan ng mga bagay na yan, anong sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2, verse 2? Ang sabi po niya ay ituro sa mga tapat. Yung mapagkakatiwalaan, no? 2 Timothy chapter 2, verse 2, ang sabi niya, ang mga bagay na inyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Kaya alam nyo, yung gift of teaching sa Bible, sa atin, sa isang local church, napakahalaga po nun. Sapagkat ang gift of teaching, ang siya pong magtuturo sa atin. No? Parang ipapasa sa atin yung mga katuruan ng pananampalataya po natin, yung mga tinatawag na basic Bible doctrine. Para yung pong mga natuturuan, sila naman po yung magtuturo sa iba. Kaya napakahalaga po nun. Ang isa po na panlaban para hindi makapasok yung tinatawag na error, false teaching sa isang local church, napakahalaga po nung pagtuturo. Yung gift of teaching. Alam naman po natin na yung teaching is unknown to known. Yung malabo, nagiging maliwanag po sa atin. Nauunawaan natin. Napakahalaga po niyan. Sapagkat yan ang tinutukoy ni Pablo sa mga taga-Efeso. Na ang ating pagkakaisa ay hindi lang nakasalig bilang isang katawan, hindi lang nakasalig sa isang espiritu, kundi sa isang Panginoon at isang pananampalataya. Yung katuruan natin. At sa nakikita ko, nung panahon, in a biblical times, sa mga panahon nila Paul, talagang si Satanas ay pinepenetrate niya yung mga maling katuruan. At sa tingin ko, sa panahon natin, ito'y lalong sumisidhi.
At ito ang kailangan natin. Mayroon tayong iisang pananampalataya, yung tinatawag na the body of faith. Mga pinaniniwalaan natin, although yung iba sinasabi nila, statement of faith. No? Bilang isang lokal na iglesia. Kaya kailangan natin panatilihin yung mga teaching. Kaya lang nakakalungkot ngayon dahil sa gustong maging popular ng marami. Gustong gumawa ng mga tagasunod ang marami. Lumilihis sila sa katotohanan ito. Sa mga iisang pananampalataya na ito. Subalit, napakahalaga nito. Kaya napakahalaga po rin ng mga spiritual gifts. Kaya tinalakay din po rito yan ni Apostol Pablo. Kaya yung one faith, ang sabi niya, one baptism. Alam naman po natin kung ano yung tinutukoy dito na one baptism. Ito yung sa 1 Corinthians 12:13. Ito yung baptism of the Holy Spirit. Sapag tayo ay na-identify o na tayo ay naiugpong doon sa Universal Church in one baptism. Ito yung baptism of the Holy Spirit. Kaya ang isang local church, hindi po niya makukuha yung tunay na pagkakaisa o yung unity. No? By applying yung tinatawag na outward conformity. Hindi po. Ang mahalaga yung isang pananampalataya. Kaya nga sabi nga nung isang sumulat, the principle of unity lies at Christianity's core. Ito yung mga katan. Ito yung mga doktrina. Sabi niya, which is its unity in truth and doctrine. Kaya mahalaga po na makita sa mga taga-Efeso, pinaalala ni Apostol Pablo ang isang pananampalataya, ang isang bautismo. At dito naman po sa verse 6, uli-ulian po, ang sabi niya, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat. One God and Father. Yan. Kumbaga, parang ine-emphasize ni Paul dito yung pagkakaisa bilang isang pamilya, no? Kaya nga po dito po sa talatang ito yung salitang lahat. Paulit-ulit sabi niya, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya parang 4 times ito. Dito po sa talatang ito yung salitang all. At hindi po kaila sa atin na we believe, no, yung one God. There is one God. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sabi niya, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. No? Tapos, doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, pakibasa po natin. 1 Corinthians chapter 8 verse 4, sabi niya, hanggang verse 6, tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na ang Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan sa sanlibutan at walang Diyos liban sa iisa, sapagkat bagamat mayroong mga tinatawag na mga Diyos,
maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa kanyang lahat ng mga bagay at tayo sa kanya, at isa lamang Panginoong Kristo na sa pamamagitan niya lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Tapos dito nga po sa Ephesians, nakita po natin dito sa ating binasa, isang Diyos. At ang sabi niya rito, Ama ng lahat, Father of all. Ay, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang siyang may tunay na control sa lahat, sa mga buhay ng bawat tunay na sumampalataya sa Kanya. Siya yung may sovereign control over His family. Bilang pamilya ng Diyos, tayong Kanyang mga anak. Kaya yung salita po ritong ginamit yung one God and Father of all, who is above all, yung pong who is above all, ang ibig sabihin nito is over. The idea of above is over. Siya yung pinakamataas. At ang sabi niya, at sumasa lahat. Yung kanyang omnipotence, yung kanyang pag-sustain sa universe, no? At ang sabi niya, hindi lang sumasa lahat, kundi ang sabi niya ay nasa lahat and in you all. Yung kanyang omnipresent, yung kanyang everywhere, no? All believer, God is everywhere. Kahit nasaan dako ang isang mananampalataya. Kaya doon sa 1 Corinthians 3:23, saka doon sa 15:28, no? Yung ultimacy, binigyan diin yung kanyang ultimacy ng ating Ama, yung kanyang sukdulan na kapangyarihan. Ang sabi po lang sa 1 Corinthians 3:23, at kayo'y Kristo at si Kristo ay sa Diyos. Doon sa 15:28, sabi niya, at kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayon ang anak rin, ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yung Kanyang ultimate, ultimacy, yung Kanyang walang hanggan, yung Kanyang karurukan. Kaya napakalago ko noong unity doon sa ating doktrina, doon sa ating kalagayan, yung within, ang tunay na pagkakaisa ay nagbubuhat sa ating Panginoon, sa Kanyang Espiritu at ang ating Diyos Ama. Within yun. Hindi po kaya itong, kaya alam nyo, ang nangyayari ngayon, yung, kasi yung ecumenism ngayon po, ayan ang problema ngayon, yung tinatawag na ecumenism, ecumenical. Parang nag-iisa sila. No? Ang sabi nila, okay lang kahit na magkakaiba yung ating pananaw, yung ating mga doktrina, yung ating mga katuruan, yung ating mga practices, okay lang. Importante, nagkakasama-sama tayo. Nagkakaisa tayo. Mali po yun. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa po ay iisang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Isang pamilya.
Kaya napakalaga po na makita natin ang kalagayan na ito. Una, sa ating pag-aaral, nakita po natin yung magandang attitude para makanan yung tunay na unity. Ito po yung lowliness, meekness, long-suffering, forbearing, endeavoring, unity of the Spirit in the bond of peace. Yung kapayapaan. At nakita natin yung tunay na unity po ay hindi siya uniformity, hindi siya panlabas, no? Kundi ito'y spiritual. At ito'y makakamit natin kapag tayo'y nasama doon sa isang katawan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. At tayo na bautismuhan, ibig sabihin sa isang espiritu. Nandun yung isang katawan. Kaya nga bagamat ang katawan ay magkakaiba, yung tinatawag na diversity, pero there is unity in one body. At siguro yan po yung susunod na tatalakayin natin regarding doon sa mga spiritual gifts, no? At makikita natin po, yan, importante po ay nakita natin ang tunay na pagkakaisa. At nawa ay lalong lumalim po tayo sa pagkaunawa tungkol sa iglesia. Kaya ang problema po sa marami sa panahon natin, hindi nila ma-distinguish kung ano talaga yung church. No? Importante po kasi yun. Ang paggawa ng Espiritu, yung pag-asa natin, yung pinaglilingkuran natin isang Panginoon, yung mga katuruan natin, at isang Diyos Ama na siyang sumasa lahat. Nakakaga po sapagkat ang tunay na unity ay tumatakbo dito sa isang Diyos na nasa tatlong persona. Without God, without the Father, without Christ, without the Holy Spirit, it is impossible to have unity. Kaya yan po ang makikita natin na cause ng disunity. Yung mga unbelief, yung mga wrong teaching. Yan. At yan kung minsan po ang nagdadala ng tinatawag nating mga suliranin to disturb the unity within in the church. Kaya nawa po ay ang mga bagay po na ito, abang lubos po natin naunawaan, ito yung tumutulong din to edify, to grow in maturity, the universal, and also the local church. Without the unity, napakahirap makamit nung tinatawag na maturity ng isang katawan o ng isang local church. Let us pray po. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ay nakita po namin na ang aming kalalagayan pagkatapos na kami po ay sumampalataya at naligtas. Kami po ay nakabahagi sa isang katawan at nabautismuhan sa isang espiritu at isang espiritu na nananahan sa lahat at isang Panginoon na nagligtas sa amin, nagandog ng buhay, na aming pinaglilingkuran, isang pananampalataya, mga katuruan na mula sa iyong mga salita na siyang aming pangahawakan at patuloy na ipalalaganap at ibabahagi sa isa't isa nang mapanatili ang mga tamang katuruan. At salamat po pagkat mayroong isang
Diyos Ama na nasa langit, na sumasa lahat, na lubos na nakakakita sa lahat, at Ama ng lahat ng tunay na sumampalataya. Maaring tumawag kami. Ikaw ang siyang kumakalinga sa amin. Salamat po. Alam po namin na kinakalinga mo ang iyong iglesia. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming isinasamo at dinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng imbugtong anak na si Jesus. Amen. Po, baka may mga question po tayo. Balik ko muna po sa ating MC. Salamat po sa Panginoon sa ating pong muli pong pag-aaral din po, at salamat din po sa kapatid. Katulad po ng nabanggit po ng ating pong kapatid, baka meron po tayong mga katanungan regarding po sa ating pong napag-aralan ngayong gabi. Open na po tayo para sa mga question and answer. Siguro po habang po baka yung iba nag-iisip po ng katanungan, question lang po regarding po dun sa napag-aralan po natin. Yun nga pong verse 1, yung pong encouragement po ni Paul sa mga church or particular po sa Ephesians. Nakita po natin yun nga yung about po sa life, pamumuhay. Question naman po, kunwari po sa mga katulad po sa atin po, yung ating pong local church. Marami din po tayong mga Bible study, kumbaga outreaches, at pinagpe-pray din po na church planting. Tapos po yung minsan sa mga lugar din po na pinupuntahan po natin, meron po yung pong yun pong na-o-observe po tayo na yung pong mainit po sa pagdalo. At tas po bigla pong yung parang on and off. Una po, paano po yun sa mga yung pong pinagpe-pray po natin na kumbaga po yung pong sa mga pinagpe-pray po natin church planting, and kailangan po ba na kumbaga dun nga po sa verse 1 na pinag-aralan po natin, kumbaga nakikita na po yon yung sa life bago po siya matawag po na church, parang ganun po. Tanong dyan? I-direct mo yung tanong. Kung kailangan po na kumbaga po dun sa yung Christian living po, yung po nga yung pong pagkatawag ay nakikita na po sa mga believer bago po siya maging church, or kumbaga ano po yun, process, parang ganun po. Actually, maliwanag na ang church ay composed of believers, no? Yung mga sumampalataya po sa Panginoon. Napakahalaga na nakita natin ito na ang kabilangan ng mga iglesia o church ay mga believers sila, mga tumanggap sa Panginoon. Pero alam naman natin na ang church ay masasabi pa lang na church ang isang pagtitipon ng Kristiyano sa isang komunidad ay kapag nandun na yung tinatawag na consecutive meetings of the church, yung sa Acts chapter 2. Sabi rito sa 41 hanggang 42, ang sabi rito, yaon ngang nagsitanggap ng kanilang salita ay nangabautismohan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ng may 3,000 kaluluwa. Ito yung consecutive meetings of the church. At sila ay nagpanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Ito yung Bible study. At sa pagsasama-sama o sa English, fellowship. Sa pagpuputol-putol ng tinapay, ito yung breaking of bread. At sa pananalangin, ito yung prayer meeting. Kaya ang isang pagtitipon, maari pa lang siya na matawag na isang iglesia kapag ka siya ay kompleto na itong mga tinatawag na consecutive meetings of the church. At para mapanatili ang pagkakaisa dito sa
ah, sa isang local church, no? Kinakailangan itong mga attitude na ito, napakaganda nito. Yung kasi hangga't hindi kahit na church na siya, hindi siya mag-grow, hindi siya magma-matured kung hindi nakakamit itong mga bagay na ito. Kaya itong 2 and 3 ng Efeso 4, mga panawagan ni Pablo, admonition, pamamanhik, namamanhik siya, no? Parang nakikiusap siya, nagpi-plead siya, nakikiusap siya sa parang alang-alang sa Panginoon, alang-alang sa mga katotohanang itinuro niya, no? Alang-alang sa dakilaan ng pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang plano, alang-alang doon. Sabi niya, namamanik ako. Yun nga, na mamuhay. Kaya, yung maturity, ito yung secret ng maturity. Ang tanong ni brother dyan, paano yun kung hindi sila ganon? Pa rin sila kung nandun na yung meeting of the church. Kaya lang siguro, doon sila sa infant church, unti-unting lumalago para makamit yung unity na siyang, yung unity within. Pero yung unity within kasi nandun na yun. Nandun na yun. Kaya lang, kailangan ma-practice o kumbaga sa makita yung unity na yun. Yung within. Kasi ito yung parang magtatakip kung wala ang mga lowliness, meekness, long-suffering, forbearing, endeavoring, peace. Ito yung magtatakip doon sa katotohanan na mayroong pagkakaisa ang isang church. Kaya doon sa tanong, Brother Jan, tama ba yung pagkasagot ko? Yung tanong na kailangan ba mag-mature sila bago sila mag-local church? No. Ang sabi, na tayo ay tumanggap sa Panginoon, ang Holy Spirit na naan sa atin, binautismohan tayo sa isang Espiritu, kaya maaring mapoform yan. Kaya habang hindi na-perform yung local church sa bawat community, sila ay kabahagi doon sa tinatawag na universal church and then doon sa local church na kung saan nagmula yung mga nangaral ng ebanghelyo sa kanila. Kaya tayo yun Kaya nga tinatawag kung minsan tayong mother church. Kaya wino-work out natin kung kalooban ng Panginoon, kung hindi transition, kaya yun yung pag-evangelize natin, either i-transition natin sa atin kung malapit dito sa atin. Ngayon, kung malayo, mag-form tayo ng local church. Kung hindi naman kalooban ng Panginoon, i-endorse sa isang local church yung mga believer. Maghanap tayo ng pwedeng kakalinga sa kanila at makakasama nila bilang isang local church. Pero tayo nga, mas sinisikap natin at pinapanalangin natin dahil nga sa nakikita natin, kasi alam niyo isang bagay yung dito sa Romans 16, ito kasi yung mga problema, kaya minsan tayo, siguro ang tanong, bakit hindi tayo masyadong nakikipag-fellowship? No? Hindi naman sa ayaw natin makipag-fellowship. Dito sa Romans 16 verse 17, sabi ito, ngayon ipinamamanik ko sa inyo, Romans 16 verse 17, ngayon ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, na tandaan ninyo yung mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong pag-aaralan at kayo'y magsilayo kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinada ang mga puso ng mga walang malay. Sapagkat inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat. Okay, ito. Pero ang ano niya ito, yung now I beseech you. Actually, yun yung dalawang sikretong salita doon sa pinag-aaralan natin sa Ephesians 4, yung salitang therefore. Sa makatwid, sabi niya, no? Yun ang ibig sabihin. Dahil doon, yung salita namang beseech ay parang magmakaawa, nagsusumamo. At ang sabi rito ay
ipinamamakan ko sa inyo, makatandaan ang mga pinanggagalingan ng pagkabahagi ng mga katitisuran laban sa mga aral. Yun yung faith. Kaya napakalaga ng one faith, one belief, one doctrines. Yung mga doktrina natin, napakalaga. Although sinasabi nila, basic lang yan. Major ba yan? Hindi. Sa Bible, walang basic, walang major. Basta kung ano yung mga katuruan, yun dapat yung ating panghawakan. Yun lang po siguro. Nasagot ba yung tanong, brother? Yes po, Brother Wilson. Thank you po. Meron din pong tanong po, nag-chat po si Sister K dito po sa ating Google Meet. Paano po magkaroon ng unity pag masyadong madami ang mga kapatid na nasa isang church, pero konti ang mga elder or overseer? Yun po yung tanong po. Siguro itanong ko lang, ano bang unity yung tinatawag? Panlabas o panloob? Okay. Actually, hindi naman hadlang yung bilang. Hindi naman hadlang yung marami. Once na tayo ay nandoon sa tinatawag natin na dito sa pag-aaralan natin, no? Isang katawan, ito nga yung universal, no? Although ito rin yung picture noong tinatawag nating local church. Isang espiritu. As much as possible na nararanasan ito, yung within, no? Ito yung within, yung unity. Kaya tinatanong ko kung ano bang unity, yung outside or uniformity or actually, nararanasan na ito. Meron na ito ang bawat isang church, local church, no? Dapat narito na to, kaya lang kailangan lang makita. Kaya napakahalaga nung mga pasimula ni Pablo, yung lowliness, meekness, napakahalaga nun. Nang sa ganun ay mag-magnify itong unity na to. Kasi within ito within ito. Ngayon ang tanong, paano kung marami ang member pero konti lang yung elders, sabihin natin, no? Konti lang yung elders. Actually, si Pablo, ang sinabi niya, sabi niya kay Tito, no? Siguro tignan natin, noong iwan niya sa Crete, ang sabi niya, sa verse 5, dahil dito iniwan kita sa Creta upang usahin mga bagay na nagkukulang at mag-alal ng mga matanda sa bawat bayan na gaya ng ipinagbiling ko sa iyo. Ang maganda siguro, kapag dumadami ang bilang ng mga kapatiran, nananalangin tayo at nag-aanap tayo o sabihin natin ng mga possible na magiging elders sa church. Kaya nga ang elders ay plurality of leadership. Kung minsan yan po ay nagaganap sa mga panahon ng discipleship, encouragement, o yung katulad nila Timothy, sinasama ni Pablo, yung tinatawag na yung ganong setup, no? At sa church, nagtuturo tayo sa mga kalalakihan hanggang sa nag-o-observe. Actually, hindi tayo naglalagay, no? Nagre-recognize lang tayo. Hindi tayo recommend. Ito po si elders na, hindi. Kasi maaring mabulaga tayo ron o hindi na. Makikita natin yon, no? Yung mga katangian, tinuturo, tinitingnan. Minsan, nakikita natin nagpa-function. Kinikilala natin sila ng mga elders. Importante yon, yung mga qualification, yung mga gampanin nila, yung mga ginagawa nila. Dalawa yung office na yan, di ba? Yung elders, saka yung mga deacons. Either alin doon, no? Ang importante lang, alam nyo, napakalaga nung spiritual gift pagka napag-aralan natin. Yung spiritual gifts kasi, ang sabi doon sa Efeso 4, sabi roon,
verse 11, and he gave some. And he gave. Actually, hindi tayo makakapamili rito. Hindi tayo magde-decide kung ano yung gift natin. Sapagkat ito'y binigay sa iyo. No? Kaya ganun din, no, yung sa elders. Pagka dumadami po yung mga kapatiran, mas maganda rin ano yan, proportionate, no? Parang katawan. Pangit kasi pagka lumalaki lang yung ulo, no? Pagka yung ulo lang ang lumalaki, o kaya yung tiyan lang ang lumalaki. Dapat ang paglaki po ay actually yun yung proportionate. Sabi niya roon sa verse 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya, pagkilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Dapat proportionate po, no? Ang mahirap kasi pagka hindi naging proportion po, abnormal po 'yon, no? Halimbawa, lumalaki yung bilang natin pero yung building natin hindi tayo lumalaki. Nagiging crowded tayo ron, hindi po ano 'yon. O lumalaki yung gawain pero yung financial natin ay kaunti. No? Nagiging abnormal po siya, hindi po siya kailangan sumasabay lahat sa paglaki. Kung dumadami yung bilang natin, dumadami yung elders natin, dumadami rin yung gawain natin. Pangit naman, dumadami lang tayo, wala tayong mga church planting, wala tayong mga outreach. Ano yon? Hindi siya proportion. No? Kailangan proportion. Pangit din yung ulo lang ang lumalaki o kamay lang yung humahaba. Dapat proportion po. Kaya siguro doon sa tanong ng kapatid natin, paano yon? Paano siguro yon nagpe-pray. Okay po, salamat po sa mga katanungan at mga kasagutan. Baka meron pa po tayo na question bago po tayo mag-close po sa isa pong panalangin. At sa mga kapatid din po na nakakapanood po sa Facebook Live, pwede rin po tayo na makapagtanong. Okay, ang tanong ni nalaglag. Meron pong tanong pa follow up si Sister Kay. Ang tanong niya, sa church ba natin proportion daw po yung growth? Siguro po pasagot natin sa iba. Okay po, katulad po nung nabanggit po, sa assessment po natin as a church, maganda rin po ito na question and assessment kung nagiging proportion po ang growth po pagdating po sa ating pong local church. Siguro po basahin natin yung 4:15 ng Efeso. Ang sabi po rito para ma-assess po natin, no? Sabi po niya rito sa Efeso chapter 4 verse siguro 14 na rin. Sabi niya, upang tayo wag nang maging mga bata pa na nagpapahapay dito't doon. Ibig sabihin, inconsistent, no? Dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral o minsan yung mga teaching, no? Sa pamagitan ng daya ng mga tao sa katusuan ayon sa mga lalang ng kamalian.
Ayan, mga spiritual error, no? Yung ang diablo ay kumikilos din, no? Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Napakahalaga nitong sinabi rito sa chapter 4, verse 15. Yung pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig. Kasi kung puro pag-ibig lang, wala namang katotohanan, hindi po effective yon. Ang effective po ay yung katotohanan at may pag-ibig. Kasi minsan may nagtuturo na may pag-ibig pero hindi katotohanan. Hindi po effective yon. At ang sabi po rito, kundi sa katotohanan pag-ibig ay pagsaki sa lahat ng mga bagay sa kanya, ating Panginoon, na Pangulo sa makatwid bagay si Kristo. Dahil sa kanya ang buong katawan na nakalapat mabuti at na sa pag-uway ng kanyang sipo. Ito ang sikreto Padre Santo, sabi ko nga po sa inyo, tanging ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi kung hindi po tayo grow in love, in truth and in love, yun yung mga teaching and in love. Kumbaga isang bahagi ng katawan. Halimbawa, ang cholesterol, hindi mo magalaw. Ano yan? Parang ako, minsan yung balikat ko, hindi ko maitaas. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, natataas ko na. Dati, pagka nagsusuot ako ng damit, parang layap ako. No? Parang nakakahinder yon sa paggawa, pagkilos. Kaya nga, sinabi niya rin yung bata, parang bata ka. No? Inconsistent. Tapos, nadadala ka pa ng mga katuruan na makasanlibutan, yung parang prosperity. Yan yung mga ano ngayon prosperity gospel, sugar-coated gospel. No? Kaya napopokus ka sa material lang. Parang ang feeling mo dahil na umuunlad ka materially, ang feeling mo ay pinangungunahan ka ng Panginoon. Hindi mo pala alam, ikaw ay na-deceive na ni Satanas. Yun yung truth, katotohanan at pag-ibig. Kaya maganda na i-assess yun. Siguro individual to no, yung bahagi ng katawan. Kaya bilang isang iglesia, nakakahinder talaga yon sa pag-grow. Pagka hindi tayo nagpa-function yung mga spiritual gift natin. At alam natin yan, yung mga spiritual gift, hindi lang naman yung pagsasalita, hindi, marami yan. Doon sa 1 Corinthians 12, Romans 12, makikita natin yan. Actually, dadaanan natin yan sa ating pag-aaral. Ngayon, kung nadideceive tayo, pahapay-hapay tayo, inconsistent tayo, hindi tayo naninindigan doon sa pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tandaan natin ang spiritual gift, hindi siya pinipili. Ibinibigay ito ng Panginoon. Hindi mo pwede sabihin, meron kang gift of giving. Ay, ayoko magbigay, maggano na lang ako, magsasalita na lang ako, magtuturo na lang ako. Mas maganda yon. Hindi ganon. Dapat discover natin yung gift natin para maging proportion yung paglago. Yan lang po siguro. Salamat po. At nawa maging assessment pa rin pong patuloy po yung question po na yon. Yun nga po as a part of the body of isa pong local church.
Kasi po, katulad po nun, baka po nga hindi po nagpa-function and nahi-hindrance po ang growth po ng church. Maganda po, maging assessment din po yun. Question pa po, bago po tayo siguro mag-close. Pasalamatan po ang naging pag-aaral po natin ngayong gabi. Okay, sa online, nag-view din po ako. At so far po, wala po akong nakitang question. Kung wala po siguro, tayo po ay dumako na po sa ating pong pangwakas na pananalangin. At hilingin po natin kay Brother Abel kung nandito po ang ating pong kapatid para po magwakas po sa isa pong panalangin at pasalamatan po ang ating pong naging pag-aaral. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na banal, nagpapasalamat po kami sa aming pong online Bible study. Maraming salamat din po sa mga katotohanan na patuloy na ibinibigay po ninyo. Alam po namin na ito ay maging malaking sangkap para sa aming pong buhay spiritual at patuloy na maging hamon po ito. Hindi lang sa bawat isa kundi sa buong iglesia, sa lahat ng mga nakikinig sa aming pong Bible study online. At maraming salamat din po sa kapatid na ginamit po ninyo. Hindi rin kaila sa inyo na ilang meeting din ng hindi po siya makapagturo dahil po sa mga karamdaman. Pero sa pagkakataon po ito ay pinagkaloob po ninyo na makasama po namin siya at may bahagi niya ang mga salita po ninyo. At alam po namin na ito ay nagiging pagpapala sa bawat isa po sa amin. Kaya lubos, kami po ay nagpapasalamat at tigit sa inyo pong ginamit sa gabi pong ito. At ganun din po sa bawat kapatid na naglaan ng oras upang makabahagi sa aming pong online Bible study. Patuloy po sa inyo po namin ipinagkakatiwala. Ganun din po yung aming pong every meetings ng aming pong online Bible study. At patuloy sa inyo rin po namin ito dinudulog lahat po ng mga kapatid po na mayroon pong karamdaman. Alam namin na hindi po maikli ang inyong kamay at patuloy na hawakan at bigyan po ng kalunasan ang mga karamdaman pong ito. Na patuloy din po na maaaring kasangkapanin ng kasalang o yung kalaban po namin upang sa pamamagitan nito ay hindi po magamit ang aming pong pag-aaral. At patuloy dalangin po namin sa mga makakaparinig ng iyong mga salita. Tunay nga na magdala po ito ng kaligtasan sa mga hindi pa tunay na ligtas. At sa mga ligtas na ay magdala po ito ng kalakasan spiritual. At maraming salamat po sa pangunguna po ninyo sa gabi pong ito at patuloy ay sa inyo po namin ito pinagkakatiwala. At ito po ang aming hiling sa tanging pangalan naman po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang gabi po at God bless. Thank you po. God bless po.